Welcome po muli to our weekly program Silver Lining. Dito lang sa nag-iisang Christian radio sa Baguio, DWLY 97.5 Cool FM. Para po sa mga bago dito sa programa, ako po si Silver. Sa nakaraang 7 weeks, ang famous words ni Apostle Paul na "Why do I do what I don't want to do" ang laman ng ating devotion. Mga struggles natin na laging bumabalik-balik sa ating buhay at nakapagpapahina sa ating pananampalataya at nakapagpapalayo sa presensya sa ating Panginoong Hesus sa ating buhay. Alam na natin na sa pamamagitan ng lakas na galing sa Panginoon, posible na tayo ay mabago. Sa gabing ito, bibigyan ko kayo ng 4 na payo to unleashing God's strength within. Ang pamagat po ng ating devotion sa gawing ito ay embracing God's strength in every circumstance. Ang ating scripture sa gabing ito ay isa sa aking mga paboritong verse na lagi kong sinasambit kung meron akong pinagdadaanang pagsubok. Ang Philippians 4:1-3 or Philippians 4:13. This is what it says: I can do all things through Christ who strengthens me. Ang verse na ito ay nagtataglay ng malalim na pangako mula sa Diyos na nagpapaalala sa atin na ang kanyang lakas ay nasa atin sa lahat ng pagkakataon. Sabi nga sa Tagalog, kaya kong harapin ang kahit anong kalagayan sa pamamagitan ng tulong ni Kristo na nagpapatatag sa akin. Sa pag-aaral natin sa talatang ito, tutuklasin natin ang makapangyarihang lakas ni Kristo sa ating buhay. Let us explore the transformative power of Christ's strength in our lives. Tara na! Ito na ang 4 na puntong dapat nating tandaan mula sa ating scripture. Number 1, pagkilala sa ating mga limitasyon. Bago nating lubusang yakapin ang lakas ng Diyos, mahalagang kilalanin ang sarili nating mga limitasyon. Madalas tayong nahaharap sa mga pagsubok, mga hamon at gawain na tila napakabigat na humahantong sa ating pagdudahan ang ating mga kakayahan. Gayunpaman, ang talatang ito ay nagpapaalala sa atin na hindi tayo sinadya na umasa lamang sa ating sariling lakas. Nilikha tayo upang umasa sa walang limitasyong kapangyarihan ng Diyos. Pangalawa, pagsuko sa lakas ni Kristo ang ating Panginoon. Ang susi sa pagbukas ng lakas ng Diyos ay nakasalalay in surrendering our own self-reliance. Kapag kinikilala natin ang ating mga kahinaan at isinusuko ang ating need for control, we open ourselves to experience the transformative strength that comes from Christ alone. Sa pamamagitan ng pagsuko natin ng ating pansariling lakas, isuko ang being in control ay tsaka pa natin masusumpungan ang tunay na kapangyarihan ng ating Panginoon sa ating buhay. Pangatlo, pagtitiwala sa kanyang paglalaan or trusting for His provision. Ang lakas ng Diyos ay hindi isang malabong konsepto. Ito ay isang tangible reality na maaari nating maranasan araw-araw. Sa pagharap natin sa iba't ibang hamon, malaki man o maliit, dapat tayong magtiwala sa kanyang paglalaan. From His provision alone. Binibigyan niya tayo ng lakas, binibigyan niya tayo ng karunungan, at tiyaga na kailangan para malagpasan ang mga hadlang or obstacles sa ating buhay. Kailangan nating manalig sa Kanya at magtiwala na ang Kanyang lakas ang magpapalakas sa atin. Pang-4, pagyakap sa isang tagumpay na mindset. Iwanan na natin ang talunang mentality. Let us embrace a victorious mindset. Sa pamamagitan ng lakas ng Panginoon na nasa atin, tayo ay tinawag to embrace a victorious mindset. Ang talatang ito ay nagpapaalala sa atin na meron tayong kakayanan na malampasan ang anumang balakid or challenges, harapin ang anumang kahirapan at makamit ang tila imposibleng sitwasyon.
at maging victorious. Ang lakas ng Diyos ay magbibigay sa atin ng kapangyarihan upang magpatuloy na magtagumpay through every circumstance, knowing that He is with us every step of the way. Alam natin na ang Panginoon ay kasama natin sa bawat hakbang sa ating buhay. Hindi po ba? As we conclude this devotional, let us remember the powerful truth of our scripture in Philippians 4:13. Magagawa ko ang lahat ng bagay sa pamamagitan ng lakas ng aking Panginoong si Hesukristo na siyang nagpapalakas sa akin. Naway maitatak sa ating mga puso at isipan ang talatang ito bilang paalala na hindi tayo nag-iisa at wala tayong lakas. Sa bawat panahon ng buhay, lumapit tayo sa Diyos. Isuko ang ating limitasyon at yakapin ang kanyang walang limitasyong lakas. Dahil sa kanya, kaya nating harapin ang anumang circumstances na darating sa ating buhay. Let us pray. Dear Heavenly Father, we thank you for the promise of Philippians 4:13 and for the strength that comes through Christ. Help us to surrender our self-reliance and trust in your provision. May your strength empower us to face every challenge victoriously, knowing that you are with us. In Jesus' name we pray. Amen. Sana'y nakapagbigay po ang ating episode ngayon ng karunungan at kaliwanagan upang maging mas malinaw ang ating pangunawa at gabay ng direksyon ng ating paglalakbay sa buhay sa kasalukuyan. Umaasa ako na ang devotional po na ito ay nagbibigay sa inyo ng encouragement at inspiration. Abangan ang ating weekly devotional at ang mga panibago pa nating episodes. Kung meron po kayong mga prayer request or encouragement, huwag po kayong mahiya na i-private message po ako. Kung gusto nyo pong i-like o i-share ang ating episode, nasa FB page po at iba pang mga social media accounts ng Cool FM. Mag-subscribe na rin po kayo sa aking YouTube channel, ang Silver Lining. Salamat po muli. Ako po si Silver, sa pahintulot po ng ating Diyos na nagbibigay liwanag, karunungan at pangunawa. Nandito muli ako next week. See you all! Bye!